Okay, so based dito sa signage guys, bawal pumasok. Okay? Or bawal sumakay. Parang elevator kasi ito, no? Tingnan nyo. Pag naka-close, pag pasarado na yung pinto, bawal kang pumasok. Yan po yung ibig sabihin ng signage na yan. So, in Korean, paano mo yan sasabihin? So, yan kasi yung tanong dito sa 512. Okay? So, number 1, 출입문에 몸을 기대지 마십시오. Okay? So, please don't lean your body on the entrance door. Okay? So, 출입문. Okay? So, bawal ka daw magsandal. Bawal mong isandal yung katawan mo. So, yun yung ibig sabihin ng 1. Okay? So, since nasa 512 na tayo, guys, so I will not be explaining again too detailed the grammatical structures kasi lahat ng mga words na nandito is napagdaanan na natin in the previous questions, no? Maraming beses na. Okay. Okay, mali yung number 1. Number 2, 점검 중이니까. Okay, so 점검 is inspection. 중이니까, since in the middle of inspecting, 문을 열지 마십시오. So please don't open the door since they are inspecting it. Okay, so 아닙니다. 네, 계단으로 올라갈 때는 뛰지 마십시오. Please don't run when you go up using the stair. So mali din. Number 4 yung tamang sagot dito, guys. 문이 닫히고 있을 때는. Okay, so ito yun. When the door is closing, yan po yung ibig sabihin, guys. 닫히다, it means to be closed. Okay? Passive form of 닫다. Okay? Then, 타지 마십시오. Please don't ride when the door is closing. Okay? So, bawal kang pumasok, sumakay, pagpasara na yung pinto. So, number 4 yung tamang sagot dito, guys. Okay? Next, number 513. Okay? So, dito nakalagay sa instruction, 할 수 없는 것. Okay, things that you cannot do. Okay, in this place. Yun po yung ibig sabihin, guys. So meaning yung hahanapin mo, yung sagot diyan is kung ano yung wala diyan sa signage, no? Kasi things that you cannot do. Okay? So number 1, 식사를 할 수 있습니다. So you can have meal. Tama po ba? Yes, tama po kasi meron tayong 숟가락 and 젓가락. 숟가락 and fork. Okay, so spoon and fork. 예, number 2, 영화를 볼 수 있습니다. 네, 영화를 볼 수 있습니다. Ano ibig sabihin niyan, guys? 영화 is movie. Yes, meron bang movie na signage dyan? Wala, di ba? Okay, so therefore, number 2 yung tamang sagot natin. Okay, kasi itong number 3, 차를 수리할 수 있습니다. You can repair your car. So, meron tayong signage dyan. Then, 차에 기름을 넣을 수 있습니다. So, you can also put gasoline, fuel on the car. So, meron ding yung tinatawag na gasoline station. Okay? 주유소. Okay? So, number 2 yung tamang sagot, guys. 할 수 없는 것은 2번입니다. Number 2. Okay, next. Number 514. So, what's the meaning of the signage? So, bawal lumiko pa kaliwa. Then, may nakalagay na 전방. Yung ibig sabihin lang niya, guys, ahead. No? So, meaning, 50 meters ahead, bawal ka nang lumiko pa kaliwa. Yun po yung ibig sabihin yan. Okay. So, number 1, 시속 50m의 속도로 가야 합니다. Okay, so ano ibig sabihin nito, guys? 시속 is the, ano yan, guys? Speed per hour. And then, parang yung 시 dyan is from 시간. And then, 속 from the word 속도, which means speed. Okay, so speed per hour, ganun. Then, 50m에, so meaning, 50 meters per hour 속도로 가야 합니다. So meaning you have to go dapat yung speed mo using the speed of 50 meters per hour. Yun po yung ibig sabihin ng
number 1. So walang sinabing ganun guys, ne? 전방 50m에서 좌회전을 하십시오. So please turn left. 좌회전. Okay, 좌회전 means turn left. 네. 왼쪽으로 가다. Okay, yun po yung ibig sabihin niyan guys. 왼쪽으로 갔어요. 네. So 전방 50m에서. So ito 50 meters ahead, please turn left. Okay, affirmative. So positive statement siya dito, bawal. No, so magkasalungat yung sinasabi ng to at saka ng signage, guys. Mali yung number 2. Okay? So again, hindi ibig sabihin na kung ano yung nakalagay diyan, tulad nito, 전방 50m, dito rin 전방 50m. So hindi ibig sabihin na yan yung sagot, no? Be careful sa mga ganyang style, okay? So kailangan mo maintindihan talaga. Number 3, 50m 앞에서, okay, ito. So 50 meters 앞에서, in front or ahead, yun yung thought nito. Okay? So ahead, 50 meters ahead, 좌회전을, ano nga yung 좌회전? Yes, 좌회전 means turn left. 할 수 없습니다. Okay, ito yun. You cannot turn left 50 meters ahead. Yun po yung ibig sabihin na number 3. So, which is correct kasi yan po yung sinasabi dito sa signage. Okay? So, therefore, number 3 yung tamang sagot, guys. Number 4 kasi, 50m 근방에 자동차를 세우면 안 됩니다. So, meaning you are not allowed to park your car within or 50 meters. Yun po yung ibig sabihin ng 근방, guys, is yung surrounding, yung tawag nito, vicinity, yung distance kumbaga. So meaning sa loob ng 50 meters bawal kang mag-park ng car. Yun po yung ibig sabihin ng number 4. So again, number 3 yung tamang sagot natin, guys.